What's up guys? Nagkamali naman tayo ng tansya sa panahon, no? Naka t-shirt lang ako and 3 PM pa lang. Grabe, sobrang init. Pero nung umalis ako sa bahay medyo umaambon. Ngayong araw pupunta tayo ng Daang Hari sa Medyo Drive, doon sa dati kong tinatambayan. So magkakapilan tayo doon dahil rest day ko naman. Actually wala pa nga akong cash eh, hindi pa ako nakakapag-withdraw eh. Pero pwede naman doon mag-swipe na lang. Tagal mag-update ni video eh. Di ko mabuksan yung online banking ko. So ngayong araw pag-uusapan natin ano ba yung mga features nitong CX-6R 2024. Bukod sa nabago na yung itsura niya, no? It's quite the same naman dun sa 2023 model, no? Ano bang mga meron nito? Compare dun sa 2023, naka TFT display na siya. Ayan, naka full digital na siya. Unlike nung sa 2023 model, ano siya, combination siya ng digital tsaka analog. Pero maganda rin naman yung display nun. But now fully digital na siya, and sobrang tingkad naman ang kulay niya. Kahit maaraw, kitang kita mo yung mga dapat mo makita. Ano yung mga makikita mo dyan? Gear indicator, speedometer, temperature, odometer. So yun, lahat ng mga pwede mong makikita dyan, makikita mo na. And pwede mo rin iset yung mga riding mode dyan. 4 na riding mode. Una, rain mode, yun yung pinakamahinang power. I think 80% lang sa ng maximum power yung ibibigay niya sa'yo. The next is road mode, yun yung normal. Pag rain mode, medyo mataas yung traction control niya para iwas dulas. Normal mode, naka-traction 1. And yung pangatlo na pinakamalakas, yun yung power mode, 100%, yung totally napaka-responsive ng throttle. Siyempre at the same time malakas din sa konsumo ng gasolina, no? Ano yung pang-apat na riding mode? Yun yung customized na ang nakalagay naman doon, rider mode. So pwede mong ayusin kung ilan yung traction, kung ilan yung power output. Yun, may edit mo yun doon. Next, quick shift. Meron siya. Ano ba yung quick shift? Yung quick shifter is yun yung clutchless na upshift. So meaning to say, pwede ka mag-upshift nang hindi gumagamit ng clutch, no? Equip na to ng quick shifter, pero may requirements. Kailangan 4,000 RPM pataas. Auto blip o yung tinatawag natin na tawag dito down gear without using clutch, wala nito nun. So every time na magda-downshift ka, kunyari galing ka sa 4th gear, gusto mong bumaba sa 3rd gear, so magre-rev match ka. Yun, isa yun sa pinaka-paborito ko, no, na gawin, yung mag-rev match. Crocs Moto, ano ba yung rev matching? Yun yung rev matching. Ang tawag doon yung pagda-downshift na imamatch mo yung RPM mo para pagka nag-downshift ka, for example, galing ka sa 4th gear, magda-downshift ka into 3rd gear. Yun yung para pag nag-downshift ka, kahit na mabilis yung takbo mo, smooth na smooth, so hindi magje-jerk yung motor, smooth lang yung downshift mo. Napaka-satisfying ng tunog nun, no? Yung ungol ng makina. So bago ko ginawa yun,
Prinactice ko kasi galing nga ako sa Aerox, galing ako sa automatic. So hindi ko masyado napapractice yon. So dito na ako sa big bike ko nagpractice. Nakakaba. Siyempre nakakaba, baka masemplang ako dito sa motor eh. So paano ba ginagawa yon? For example, galing ka sa third gear. Ayan, nasa fourth gear tayo. Magda-downshift ako gamit ang rev matching. Una mong gagawin, kakalabitin mo yung clutch. Magka-clutch ka, then simultaneous kang kakambyo ng downshift, tapos ibiblip mo ng bahagya yung throttle. Example, 4 3. Mali yung pagkakagawa ko. Mamaya doon, pagdating doon sa Billiarland, medyo maluwag doon natin gagawin. Dito medyo maraming sasakyan, hindi maganda mag-demo, no? So ayun, ano pa yung mga special features? Equipped din to ng sleeper clutch. So yun, para maging smooth yung pagcambio mo. ABS, front tsaka rear tire, rear wheel, ano yan, equipped ng ABS yan, standard yan sa mga big bike, kailangan may ABS ka. Yun ang magsasalba sa'yo sa mga biglaang hinto, para hindi mag-ano yung motor mo, mag-skid. Usually kasi yung mga motor kasi na na walang ABS, pag nanggigil sila sa preno, so nag-i-stuck yung gulong, nagkukos ng skid, then accident na yung sunod. So ito naman hindi, equipped to ng ABS. Yun. Bakit ganon ang traffic? Ang init na ang traffic pa. Naka t-shirt lang tayo, naka beanie shirt tayo. Shit, ang dulas. Delikado. Buti masilong. Ang ganda naman ng nito. Sa front brake, naka Nissin siya, Nissin caliper, which is maganda rin naman compare sa Brembo. Siyempre, iba pa rin yung quality ng Brembo. Sa likod, KBSI, Kawasaki Integrated Braking System. Hindi ko alam kung ang tama ba yung meaning or in-house ba. Basta KBS. Factory yata ng Kawasaki ang nag-provide nun. And isa pang maganda, pag binili mo tong CX-6R na to, naka Diablo Rosso 4 na siya, na naka dual compound. Yung gitnang portion ng gulong niya is matigas, pang city riding. Tapos yung gilid, soft compound para sa pang track. So dual purpose na siya, pang city drive, pang track. Soft compound yung gilid para pag nagli-lean or nagbabanking ka, medyo makapit yung gulong mo. Minsan napapabanking, pero konti lang, hindi ako medyo maalam sa pagbanking. Mamaya i-demo ko sa inyo yung rev matching. Pati yung quick shift na rin. Yung quick shift, madali lang naman yun eh. Cambio ka lang ng cambio dun eh.